kababayan, nabanggit lang natin 'to kagabi, binalita na agad kanina. Ha? Nakakarumi. Okay? Naghihinala pa lang ako na gustong-gusto ni Mangga na hawakan ang Senado, lumabas na ang balita. Kanina. Ano ang sabi ko? Ano sabi ko kahapon? Ipupush ng mga double agents na maging Senate President si Mangga. Ayun, nagpahiwatig na si Mangga. Ay, marami yang kumausap sa akin. Gusto nila ako maging Senate President, sabi ng Pokining. So, magaling talaga si Mangga magaling siya sa semantics, mga kababayan. Magaling siyang mang-twist ng kwento para hindi magmukha na siya yung sabik sa Senate presidency o siya yung interesado na maging Senate President. Kasi sa kanyang statement, may mga lumapit na kinukumbinsi ako na maging Senate President. Ulul. Sorry for the foul words, mga kababayan, but laman na ng balita si Mangga. Ano ang sabi ni Mangga? Ano sabi ng balita dini? Literal na balita ang nagbalita. Balita PH. Iginiit ni Senadora Hugis Kinemelatik na may ilang senador daw na kumakausap sa kanya na maging Senate President. Kakaalibad-bad. Some senators have approached me with a proposal to be their candidate for Senate President. So parang pinalalabas niya na in demand siya, na hindi niya gusto, kaya lang may mga lumalapit may nag-aalok parang ganon. So, she's painting a picture na hindi siya nagkukumahog, kundi yung kanyang mga kasamahan. Again, mga kababayan, kung akong tatanungin, kasi nag-agawan na ng kapangyarihan ngayon, sabi ko sa inyo, si Chis Escudero, for sure, di ba? Hindi papayag na makawala yan as Senate President. Pabor yan kay babaeng ahas at sa pamilya ni Ngiwi na si Quezon ang Senate President kasi nga, tagahawak ng kupita mukhang puppet ni Ma'am Shi. Plus narinig natin, di ba, allegedly crony ang tatay niya ng pamilya ni Ngiwi. Tagapagtago ng, alam niyo na, ng mga nakukulims. Di ba, ng mga nakakamkam. So, pabor na pabor kung siya ang Senate presidency. Sino nagsabi sa mga double agents na si Jinggoy ay boboto in favor of VP Sara na huwag ma-impeach? No, I don't think so. Anong sabi ng mga double agents? Ay, okay na, no, ang dami na nitong boboto na no sa impeachment ni VP Sara. No. Estrada, pagkakatiwalaan nyo. Anong sabi ni Jinggoy kanina? Ay, naniniwala ako na hindi mapapaltan si Quezon bilang Senate President. Bago pa natin ma-push si Marcoleta para mapigilan ang gusto natin, si Senator Marcoleta. Right? Pagdating sa seniority, at sa tingin natin, magiging kaalyado ng mga Duterte si Senator Marcoleta. Ay ang pinupush ni Jinggoy, si Quezon. Ang nagpapahiwatig na isa pa, sino? Si Tito Soto. Also, nagpapahiwatig din si Mig Zubiri na ang mahirap kasi kay Mig Zubiri, although, di ba, parang ang kanyang pinoportray ay si Mig Zubiri kasi pinalta ni Quezon, di ba? So, nung nagbutuhan, natanggal si Mig Zubiri dahil ayaw nga sumunod ni Mig Zubiri sa powers that be. Diyan una lumabas ang word, ang phrase na yan, powers that be. Kaya daw siya napaltan ni Quezon kasi hindi sumusuway nga si Mig Zubiri sa powers that be. Ang problema kay Migs, ang tingin ko mga kababayan, parang lame siya, mahina. Although para siya sa tama, pero parang weakling. Naalala niyo nag-resign yan? Parang nag-resign yan na senator, di ba? Kasi parang napatunayan na nag-benefit siya sa dayaan or something. Parang nag-resign yan tapos yun nga, napagkaisahan. Kaya masama ang loob ni Mig Zubiri kay Bato de la Rosa, di ba? Tong Bato may pag-iyak-iyak pa nung napalta ni Quezon si Migs. And then here comes Mangga, gusto ring makipag-agawan sa presidency ng Senado. Kasi ang magiging persuasion ni Mangga para makumbinsi niya yung tinatawag na Duterte Block
o yung mga maka-Duterte na senador. Sino-sino yan? Halimbawa, no? Bilangin natin. Maka-Duterte daw yung tatlo, di ba? Si Senator Bongo, si Senator Bato, si Kong Marcoleta, sigurado yan. Lalo na si Kong Marcoleta. Baka kasama rin sa Duterte Block si Camille Villar at saka itong Mangga. Okay? And then yung mga Cayetano, 'di ba? Si Pia, lalo na si Alan Peter Cayetano na dating Vice President candidate ni PRRD. So pwede natin sabihin kasama sa Duterte Block. Sino pa? Baka daw yung Joel Villanueva, pero I don't know, I'm not sure. Sino pa ang nasa Duterte Block halimbawa? Yung sinasabi nila si Estrada, hindi ako naniniwala, no? Makakeso eh. Sino pa yung nasa Duterte Block? Si Lacson daw. I don't think so. Painted rin ang pangalan niya. Galit na galit si Senadora Miriam niya. So, kung yung Duterte Block ay ipe-persuade ni Mangga para siya ang suportahan instead of Marcoleta, ang sasabihin niya nauna akong senadora Ngayon pa lang naman tutungtong si Marcoleta as senator, kapapanalo pa lang. So although mas matanda si Marcoleta sa akin, may background na ako ng 6 years sa Senate. Right? Sasabihin ni Mangga, 6 years na akong senadora. Di ako ang iboto nyo. Ako ang iboto nyo Senate President. At kung ano pa, I don't know, aside from reasoning, ano pa kaya ang pwede niyang i-alok para siya ang piliin ng Duterte Block as Senate President. But mga kababayan, imagine niyo to. Singiwi ang presidente ngayon. Si Tamba na pinsan ang House Speaker. And then, isa na namang lahi nila ang magiging Senate President. Puro Marcos at Romualdez ang magpapatakbo ng Pilipinas. Good luck, Philippines. Hindi ako naniniwala na ang magiging pambato ng Duterte Block na mga senador o yung mga Duterte-aligned na senators ay itong Mangga na ito. Dahil sa tingin ko, ang the best na maging Senate President na Duterte-aligned ay si Congressman Marcoleta and not this prutas. Wala akong tiwala sa isang yan. So, VP Sara, if you have a chance, kausapin mo ang Duterte Block o yung mga Duterte-aligned senators. Kausapin mo kaagad na suportahan si Marcoleta. Kasi right now, walang ibang kakausap sa mga senador kundi ikaw. Dahil si PRRD nakakulong. At itong Mangga na ito, kaya wala at hindi buo ang tiwala ko, hindi niya mapangalanan at iniiwas niya ng pilit na masumbatan ang kapatid niya bilang mastermind ng pagpapakulong kay PRRD. Gusto lang niyang pitpitin yung 5, si Torre, si Marbil, sila Canilaw, si Boying Remulla, and another Remulla na si John Vic, na ito daw ang mga mastermind sa pagkidnap kay PRRD. Sinong niloloko mo, Mangga? Kapatid mo ang mastermind. Kung hindi man, dapat pa rin sisihin ang kapatid mo, anong klaseng presidente yan? Kung si Liza Tanas ang mastermind ng pagpapabitbit kay PRRD para mapagtakpan yung issue niya sa US, gumawa ng matinding ingay yun, pansamantalang natabunan yung eskandalo sa US na may namatay na Pinoy na ibinitbit doon ni Liza Tanas, may ikukwento ko sa inyo patungkol sa pagbitbit niya doon sa lalaki sa mga susunod na araw. Mag-subscribe kayo sa Princess Maui 2. Doon ko mamarites yung mga nakakarating sa akin. May something din doon. Ba't kaya natsugi yun? Bukod sa na-overdose sa pulveron. Yun kasi hinala na-overdose sa pulveron. May iba pang hinalang involved, mga kababayan. Kung maloloka kayo. Okay? So, hindi matukoy-tukoy ni Mangga na ang mastermind sa pagpapakidnap kay PRRD ay yung kanyang kapatid. Kapag ka naman tinukoy niya na si Liza Tanas ang mastermind, bakit si Liza Tanas baga ang presidente ng Pilipinas? Ngiwi, that's betrayal of public trust. Ikaw ang ibinoto ng tao, hindi ko nagpapatakbo, galing na sa bibig ng kapatid mong kakaiba ang hugis, na ang namumuno sa Pilipinas ay isang
Araneta at Romualdez. Banat-banat kunwari si Mangga pero lamya, right? Magpapasenate hearing, nililigtas naman niya ang kanyang kapatid. Kaya abangan nyo rin mga kababayan. Kung sino itong mga senador kuno na kinakausap si Mangga at ini-encourage na tumakbong Senate President. Kung sino man, itong pakakatandaan niyo mga kababayan, kung sino man ang mga senador na mga unang boboto as Senate President na si Amy, unang boboto kay Amy as Senate President, traidor sa mga Duterte ang mga senador na yan. Abangan nyo yung first sets of names na boboto kay Mangga as Senate President. Kahit Duterte-aligned candidates yan, or kahit Duterte-aligned, si Robin Padilla pa pala, Duterte-aligned, ano yan. Pero tandaan nyo, maglista tayo kung sino yung mga unang pangalan na boboto kay Mangga as Senate President. Kahit Duterte-aligned yan, Judas. Ang dapat nilang i-push at the Senate President, kahit bago lang, hindi naman requirement na dapat dati ka ng senadora o senador para maging Senate President. Kahit bago kang panalo, pwede ka maging Senate President. Abogado, hindi bar flunker. Si Attorney at Senator Marcoleta, may master's degree, may doctorate degree. Pagdating sa experience, matagal naman ang nasa Congress. So alam na kung paano patakbuhin ang legislative body. Di hamak na mas qualified si Kong Marcoleta kesa kay Mangga. Kaya kung totoong Duterte supporters ang mga senador na yan, pipiliin nila si Kong Marcoleta at hindi si Mangga. Agree ba kayo? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.